Good day mga brother. So quick unboxing lang to dito sa bagong-bagong DJI Osmo Action 5 Pro. Ayan. Finally, the wait is over. Ito po yung successor ng DJI Osmo Action 4. So unang-una, ito yung pole niya. Kung di ako nagkakamali, 1.5 or 1.2 meters ang haba na ito. Mahaba rin. Ayan. Tapos may tatak syempre na DJI. Magnetic mounting system. Actually, dalawa na ito. Naikabit na dun sa helmet kasi yung isa. Curve mount battery case at saka ito na rin yung charger niya. Yan, merong tatlong batteries at ang nilalaman ng batteries na ito ay may capacity na 1950 mAh. Sobrang laki po ng laman na ito. Ito po ay kayang umabot ng 4 na oras. Surprise! Bukod sa pagiging quick charging nito ay napakalaki rin yung capacity niya. So, panalong-panalo sa ating mga motovlogger. Light cut app ng DJI, pwedeng gamitin for video editing. Ayan. DJI Osmo Action 4 safety guides, a quick start guide again, at stickers, USB-C cable. And finally, ladies and gentlemen, introducing to you to the new, the one and only DJI Osmo Action 5 Pro. Siyempre, meron din siyang case. I-lift mo lang tong lock niya sa taas, tapos insert mo siya. Ganyan. Tapos pwede nyo rin gamitin tong vertical. Ganyan. At pag-usapan naman natin ngayon yung specs nito. Ano nga bang nabago dito at ano nga ba yung magpapawaw sa inyo. Una muna yung sensor. Ang sensor niya ay 1/1.3. Napakaganda po ito sa low light conditions. Aperture na 2.8 at field of view na 155 degrees. So isa pang dahilan kung bakit tinawag na Pro, built-in siya air pressure gauge at saka water pressure. At sa tulong na rin yan ng NM chipset, makakatulong ito sa power management at saka yung performance din overall. Ito lang yung kauna-unahan so far na nalalaman kong action camera na meron nun. Sana naman ba kayo nakakita na ang isang battery ng isang action camera ay magtatagal ng 4 na oras. Or ira-round off na lang natin nun. Let's say babawasan na lang natin para sa safe side lang, 'di ba? Pero 4 hours, kahit pagpalagay natin 3 hours and 40 minutes or 3 hours and 50 minutes, sobrang tagal pa rin gamitin yun. Pero syempre, yung settings mo doon ay mas mababa rin. Siguro magiging settings mo dyan para ma-maximize mo yung battery na yun. Maaring 1080p lang. Although hindi ko pa natatry, pero tatry din natin yan. Pagdating sa 4K, syempre iba na yung usapan doon. Isa pang upgrade na ginawa nila dito ay yung touchscreens niya. Dati ay regular LCD lang to. Main screen niya at saka yung front screen. Ngayon ay OLED na parehas yan. Advantage na ito ay kahit sa tirik ng araw ay mas malinaw yan. At saka yung punch ng color dito sa screen ay syempre mas maganda. Kaya rin itong mag-withstand ng 20 meters kapag nag-dive kayo. Without case po yon. At isa sa pinakadahilan kung bakit ako personally nagustuhan ko to ay dahil sa ito ay merong built-in memory na 47 or 48 gig approximately na internal memory. At isa ring feature nito ay yung subject centering. Ikakrap niya yung video para ma-center ka doon sa screen. Yung capability na yun, usually nakikita mo yan sa mga handheld na mga camera. Hindi katulad ng mga gantong action camera. Dito naman sa sound niya, dati pwede mong i-connecta yung DJI wireless microphone pero isa lang. So ngayon, pwede mo nang i-connect yung dalawa. All at the same time, so let's say meron kayong ini-interview, pwede yung ibigay yung isang DJI wireless mic sa ini-interview nyo para isang konektahan na lang doon sa camera. Ito ay gumagamit na rin ng Wi-Fi 6.0. So, napakabilis na po yung transfer of files nito. Pag-uusapan naman natin yung settings nito. So, dito sa left side, nandito yung battery compartment. Taas lang natin. Ito yung battery niya. Ayan. At saka nandito yung memory card slot. Push. At dito sa taas, nandito yung shutter button. Itong speaker niya. Sa kabilang side, nandito yung USB-C port at nandito yung power button. Kaya wala kayong nakikitang cover dito, ay tinanggal ko po yan kasi nagamit ko na po ito sa rides. So make sure lang na itago nyo yung cover niyan kasi hindi na po yan waterproof pag wala yun. Dito sa harap naman, merong nakalagay na Action 5 Pro. Ayan po, yung malaking kaibahan din sa mga previous version niya. Ito yung front screen na OLED. At dito na sa bottom part, nandito yung magnetic mounting system. Ayan. Power on natin.
Sabi niya ay connect to DJI Mimo. Yan po yung application para ma-update nyo itong camera. Update the latest firmware version and discover more features. Now unfortunately, since hindi pa to officially release ngayon habang nire-review ko, ay hindi ko pa po ma-update to dahil wala pang available update yan sa website. Kaya isang tabi muna natin to. So ipapakita ko lang sa inyo yung basic functionality na ito. So makita nyo dito sa baba, ito yung resolution mo, yung frame rates at saka yung stabilization status. Click natin. Dito kayo pipili kung anong resolution ang gusto nyo. So let's say 1080p, 2.7 or 4K, depende po sa inyo yan kung anong gusto nyo. Ang pinaka-maximum mo dito ay 4K 16:9, 120 frames per second. Tapos dito naman sa upper right, dito natin makikita yung stabilization. Ayan, rock steady siya sa left dito. Ang horizontal steady na to ay kahit balibaliktad mo yung camera na ganyan, kahit magbalibaliktad na ganyan, ay isesentro niya pa rin. Parang walang nangyari. Ganyan. Pero usually ang ginagamit ko dito ay itong rock steady, yung pinakauna. Kasi yan, maganda na yan actually. So dito naman sa right side, ito po yung field of view. Pagpipilian nyo. So naka-standard dwarf, wide at saka ultra wide. Dito naman sa right side, etong part na to, pindutin lang natin at dito natin makita yung mga settings mapampaganda sa video nyo. So halimbawa dito exposure, yan naka-auto siya. Sa baba niya naman ay nandito yung kung ilang bits ang gagamitin nyo. I-explain ko lang ng konti to. Itong 8-bit na to ay syempre mas mababa at mas mababa yung kalidad kung pag-uusapan dito yung quality ng video. Kung ikukumpara natin dito sa 10-bit. So, merong normal 10-bit, merong HLG 10-bit, at saka DLAG M-bit. Alright guys, so gusto ko lang i-highlights to. Ayan. So, ito kasi may naidagdag dito na HLG 10-bit. HLG 10-bit at saka DLAG 10-bit. Ang kaibahan po niyan, ang HLG ay preset po yan na meron ng color grading. Color graded na po yan para hindi nyo na kailangang mag-edit pa during post-production kapag nag-edit na kayo. Samantalang itong DLAG, ito po ay flat color. Nire-require po kayo nito na mag-color grade sa editing. Medyo mas matrabaho to. Dito naman sa lower left, dito kayo mamimili ng shooting mode na gagamitin nyo. Kung video ba, or photo lang, video, or time-lapse. Ito super night. Subject tracking, or slow-mo, or time-lapse. Pwede nyo rin gamitin actually itong power button para mamili sa mga ganun. So, photo, video. Ayan, so parang ganun yan. Play button na yan. Diyan po yung recorded na mga videos. SD card capacity sa upper left. At kung gusto nyo naman makita yung mga iba pang mga settings, scroll down nyo yan. So halimbawa itong upper right na yan, pindutin mo. Nandito yung snapshot, wireless microphone, etc. Kung gusto nyo naman makita yung internal memory nyo, slide nyo yan pakaliwa. Pakaliwa. 47.8 GB na internal. 238 GB naman yung external ko dito. Ayan. At may option din kayo dito na i-format. So yun po ang initial review natin dito sa DJI Osmo Action 5 Pro. So sa lahat ng mga nabanggit ko mga features, mga bagong hardware na install dito, wala na po kayong makikitang ganyang action camera sa market ngayon. At yun din ang dahilan kung bakit nyo i-consider bilhin to. Kung meron pa po kayong katanungan, paki-comment na lang po sa baba at subukan kong sagutin lahat yan. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share, and subscribe. Mike Solo Riding Adventure signing out.